Isang nakakabigla, nakaka-hype na chapter ang masasaksiyan nyo ngayon sapagkat lumabas na ang full chapter 20 ng Jujutsu Kaisen modulo na kung saan ay dito na may papamalas ng nag-iisang Yuji Itadori ang kanyang lakas 69 years after ng Culling Game na kung saan ay isang napakalakas na technique, abilities at marami pang ibang matutunghayan nyo ngayon kasi ang chapter na ito ay isa sa pinaka-wild at napakatinding chapter ng di lang sa JJK modulo pati na sa buong Jujutsu Kaisen manga series. Kaya na may this is Mr. Mekan at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Bago natin simulan ang first page ng chapter ay may bonus page muna na iniwan si Gege mga kaibigan na kung saan ay dito inireveal na buhay pa pala si Aoi Todo. Kasi ang scene na ito ay isang conversation ni Mino at itong isa pang babae na in this convo ay napag-usapan nila na maaaring ang pwede raw makahanap sa lokasyon ni Yuji ay si Todo na sa ngayon ay di rin naman daw nila alam kung nasa ng whereabouts ni Todo. Now, matapos ang revelation na yan ay dito na talaga tayo sa first page ng chapter na kung saan sumigaw si Mino na sabing Yuji Itadori. Napatingin naman si Yuji na sabi sa isipan ni Mino na nag-appear na raw si Yuji. Nasabi naman sa isipan ni Yuji na medyo nadala raw ng hangin ang kanyang cover dahilan na na-identify raw siya ngayon. Maya-maya pa'y habang nakatingin si Yuji kay Mino ay tumalon naman si Oski mula sa itaas ng building na papasugod na ngayon kay Yuji derecho na ngayon inatake niya mga kaibigan gamit ang kanyang axe weapon. Subalit despite sa medyo nag-crack ang kinatatayon ngayon ni Yuji dahil sa impact ng atake pinigilan niya lang ang atake gamit ang isang kamay lang. May kita naman na ang pagkakahawak ni Yuji sa axe ay di man lang nagawang makadampi ang axe sa kanyang palad. Bagay na napansin at kinagulat ni Oski na sabing di man lang daw dumampi ang matulis na parte ng axe sa palad ni Yuji. Ayon pa sa isipan ni Oski na isa naman daw earthling si Yuji pero bakit? Bakit ang aura raw nito ay bigla na lang daw na nag-iba at naging kagaya na raw sa mga Kalyans o mga curse spirit mga kaibigan, which vaguely confirms na naging hybrid na nga si Yuji dahil sa pag-consume nito sa remaining death paintings noon ng mga half-human half-curse spirit na curse objects. At ngayon ay may nananalaytay na dugo o curse spirit blood dito sa katawan ni Yuji dahil na nasense ngayon ni Oski ang aura ni Yuji na kaparehas raw sa mga Kalyan. Maya-maya pa'y nagsalita naman si Yuji na sabi nito kay Oski na mukhang matigas ka. Sabay hinigpitan na ni Yuji ang pagkakahawak sa axe nito at nag-imbue na ng curse energy sa kanyang isang kamao. At kakaiba ang pag-i-imbue ngayon ni Yuji ng curse energy sa kanyang kamao na ayon pa kay Mino na grabe raw ang precision ng pag-a-apply ni Yuji ng curse energy to the point na wala raw siyang nararamdaman o nakikitang delay sa paglalagay ni Yuji ng curse energy sa buong kamao nito. Sabi naman rito ni Yuji kay Oski na ngayon nakaramdam na ng pagkabahala na mukhang magiging okay lang naman daw ito siguro kasi matigas naman daw ito sapagkat ang inihandang suntok ni Yuji ay isa palang black flash mga kaibigan na nagpalipad kay Oski. Nasabi pa ni Yuji na di mo naman ata ito'y kamamatay, diba? Sapagkat may kita si Oski na tumilapon sa mga buildings hanggang sa umabot siya rito sa malayong distance at nawalan kagad ng malay. Man, grabe. Just like that, casually nakapag-unleash si Yuji ng black flash mula sa isang casual lang na suntok na tila ba'y nagkatotoo na ang teorya at foreshadowing sa previous series na maaaring si Yuji na nga ang first ever sorcerer na kayang mag-unleash ng black flash at his own will. At ang pag-pull off nito mga kaibigan at his or her own will ay imposible talaga sana. However, dahil nga sa naoobserbahan ni Mino na ang precision daw ni Yuji sa pag-i-imbue ng curse energy ay ibang klase na at wala siyang nararamdamang delay sa pag-apply nito ng curse energy ay ang pag-pull off ng black flash para kay Yuji at his own will ay di na talaga imposible mga kaibigan. Lalo na ngayon kasi alam naman natin na para ma-pull off ang black flash ay kailangan ng user na may apply ang curse energy nito within sa 0.000001 seconds bago ang physical hit. And with this level of precision sa curse energy manipulation ay pag-pull off niyan mga kaibigan para ma-unleash ang black flash ay di na talaga mahirap kay Yuji na hindi na siya nagre-rely pa ngayon ng swerte o dapat kailangang nasa heightened battle pa siya para ma-pull off ito. Kasi judging from his statement na dahil sa nasense niya na matigas itong si Oski ay sinabihan niya ito kagad na kaya naman daw siguro nito ang kanyang gagawin ngayon. Implying nang ipupull off niya na atake kay Oski
ay hindi isang normal lang na atake o suntok. Isang suntok talaga na karapat-dapat lang sa isang Oski na may katigasan niya. Also, dahil sa nakapag-unleash ngayon si Yuji ng Black Flash, ay masabi natin na nasa state na siya ngayon na parang may buff na rin. Kasi alam naman natin ang perks na nare-receive ng Sorcerer kapag nakapag-unleash ito ng Black Flash, na ang kanyang Curse Energy Manipulation at marami pang iba mga kaibigan ay nasa highest level na. Matapos dyan, nang makita na wala nang malay si Oski, ay sabi naman nga ni Yuji na ikaw rin dyan. Sabay inangat ni Yuji ang kanyang isang kamay at nag-concentrate ng dugo at pinadaplis niya ang isang maliit na blood strike sa pisngi ni Mino, na kahit daplis lang yan ay dito nakaramdam ng kakaiba si Mino, similar sa naramdaman ni Naoya laban kay Choso, sapagkat ang dugo ni Yuji ay may halo ng Curse Spirit Blood. Kaya ay napasok siya ngayon dahil sa attacking yun ni Yuji. Nasabi pa ni Yuji kay Mino na may mga sorcerers din daw na bumagsak daw doon sa loob ng building, pero wag daw mag-alala ngayon si Mino sa kanila kasi ang epekto daw ng kanyang ginawa ay parang magiging malubhang sipon lang daw, na sabihan lang daw dapat ni Mino ang mga sorcerers na magiging maayos lang daw sila after 2 or 3 days na pahinga, na kung posible ay dapat nasabihan din daw ni Mino ang mga aliens patungkol dito. Matapos niya may kita naman si Miyagune na nakasimangot at naiinis sa ginawa ni Yuji, at siya lang dito ang di naapektuhan ng atake ni Yuji mga kaibigan, na ang kanyang mga kasamahan ay may kita na bumagsak dito sa kanyang likuran. Now may mga teoryang umiikot dito sa kung bakit di raw naapektuhan si Miyagune, na ayon sa kanila ay either si Miyagune ay apo raw ni Yuji kaya di ito inatake ni Yuji, o baka si Miyagune ay mula raw sa Gojo clan na naka-inherit lang ng Limitless Curse technique pero walang 6 eyes mga kaibigan, at dahil dyan ay di siya naapektuhan ng piercing blood ni Yuji kasi inactivate raw niya sa time na yon ang kanyang infinity. But it could be na di lang talaga siya naapektuhan kasi isang grade 1 sorcerer si Miyagune na same grade ni Usame, na kaya na niyang protektahan ang kanyang sarili mula sa isang piercing blood na attack. Anyways, matapos niyan ay nagalit naman itong si Mino. Nasabi nito kay Yuji na ano ba itong ginagawa mo, Yuji Itadori? Di naman kagad sumagot itong si Yuji. Nasabing, well, medyo masama naman daw siguro kung sa kanyang parte ay pupunta lang daw siya dito at ang mga aliens lang daw ang kanyang aatakihin. So para pantay ay inatake niya rin ang mga sorcerers mga kaibigan. Subalit sumigaw naman si Mino na sabing, hindi yan ang ibig kong sabihin. Bakit? Bakit ngayon ka pa napakita, Yuji? Dahil sa'yo, dahil sa hindi ikaw ang lumaban, ay si Yuka na lang ang napilitang. Na nagsasalita pa si Mino, ay sagot naman ni Yuji na wala raw siyang pake. Bagay na nagpahinto naman ngayon kay Mino na sabing, Sagot naman ni Yuji na ipinakita ng mukha na ngayon malungkot, na sabing, hindi na ba tayo nagsasawa sa Yuji Itadori? Sagot naman ng ginanginanan si Mino na ano bang pinagsasabi mo? Sagot naman ni Yuji na sinasabi nila na ang mga matatandang sundalo ay di raw namamatay. Sadyang naglalaho lang daw sila sa paglipas ng panahon. Pero wag daw mag-alala si Mino kasi siya na raw bahala sa mga curse spirit na tatakas o aalis sa Tokyo, which is ang mission ng mga Jujutsu Tech Sorcerers mga kaibigan. Ayon pa kay Yuji na kung mamamatay daw ang apo ni Yuta na kanyang senpai o senior, ay lilinisin lang daw niya ang kalat nito. Na ang kanyang magagawa lang daw ngayon ay ang pigilan ang posibleng pag-interrupt sa laban ni Dabura at Yuka, o baka pati na nga sa laban ni Tsurugi at Maru. Na ang kanyang gagawin lang ay pananatilian niya na wala mag-i-interrupt dito sa apat. Kaya sagot naman ni Mino na kung ganun ay di kita makakalimutan at hindi talaga kita patatawarin kung ganito lang ang gagawin ni Yuji mga kaibigan. Tumawa naman si Yuji na sabing kung gagawin daw yan ni Mino ay masala lang daw siyang malulonely. Nasabi pa ni Yuji na may malungkot na mukha na di ba ganito naman dapat yon, guro, which refers kay Gojo mga kaibigan. Na itong ginagawa ngayon ni Yuji ay ang bagay na di nagawa noon ni Gojo, at masasabi natin yan based sa words na binitawan ni Yuji kanina na sabing hindi na ba tayo nagsasawa si Yuji Itadori, kasi ang mga words na yan ay ang exact same words na sinabi noon ni Gojo sa last chapter ng JJK na di na ba tayo nagsasawa sa Gojo Satoru na yan, meaning na lahat na lang kasi ng bagay na mahirap, lahat ng bagay na kailangan tapusin, lahat ng bagay na nagsisilbing banta o mga malalakas na threat ay si Gojo lagi ang tinatawag nila at ang ginagawang tagalutas sa mga problemang yan, na nagsisilbi na lang siyang tool ng Jujutsu Society. Bagay na di talaga ginusto noon ni Gojo pero wala siyang choice mga kaibigan. Yun ang burden ng pagiging the strongest. At ang gusto noon ni Gojo mga kaibigan during sa kanyang conversation noon kay Yuji na gusto niya na ang susunod na magiging pinakamalakas na papalit sa kanya ay di na makakapag-experience pa ng ganitong bagay. At ang taong pumalit nga kay Gojo ay si Yuji, na pinayuhan niya noon na sana sa paglipas raw ng panahon ay dapat ay mas maging straightforward na raw kung mag-isip si Yuji. Kasi ayaw ni Gojo na ang naranasan niya ay mararanasan din ni Yuji. Kaya ang payong yan ay natanim talaga sa puso at isip ni Yuji. Kaya ngayon ay di na siya nakikialam at hindi siya nagpakita kahit na alam niya ang tungkol sa mga Simuyas. As if hinayaan niya ngayon mga kaibigan ang mga new generation na mag-take over, lalo na sa henerasyon na ito na mga may hina. So ngayon, gaya ng ibinili ni Gojo sa kanya, ay sinunod
susunod lang ni Yuji ang nararapat at di na uulitin pa na gampanan ang papel ni Gojo noon, na kahit patay na nga si Gojo mga kaibigan noon ay ginawa pa ring weapon ang bangkay nito. So grabing character development ang nangyari ngayon kay Yuji mga kaibigan, na hindi na talaga siya ang Yuji na puro ngiti lang at laging handa kong tumulong pagdating sa mga ganitong sitwasyon. We can say na he learned the hard way. Matapos yan ay nilipat naman ang eksena dito kay Dabora, kaharap ngayon si Mahoraga. And this scene mga kaibigan ay right after nung nakapag-pull off si Dabora ng RCT. Nasabi sa kanyang isipan na sa pamagitan daw pala ng pag-multiply ng negative energy sa negative energy ay nako-convert daw ito sa isang positive form of energy na nakaka-increase daw drastically sa healing capabilities ng isang user. Na habang nag-iisip siya rito ay eto na mga kaibigan, nag-eksperimento na naman si Dabora. Nasabi sa kanyang isipan na paano raw kaya kung instead na curse energy o negative energy ang kanyang gagamitin para i-activate ang kanyang curse technique na light, what if ang positive energy daw na yun ang kanyang gagamitin para i-channel o ilagay sa kanyang curse technique, na ano raw kaya ang mangyayari? In which ay eto na nga, ang hypothesis na yan ay ginawa nga ni Dabora na in an instant ay nakabuo siya ng panibagong application ng kanyang light curse technique, and instead of light ay isang maitim na mala shadow o dark ball mga kaibigan ang kanyang na-create, na ngayon pangiting sabi pa ni Dabora na oy, ano kayang tawag ng technique na ito dito sa Earth? Na ayon pa rito ng narrator na isang bagong option daw ang biglang lumabas sa pamagitan lang ng pag-iisip ni Dabora, at yan ay ang curse technique reversal, na ang nagawa ngayon ni Dabora ay isang curse technique reversal mga kaibigan na tanging si Gojo lang at Kenjaku ang nakapag-pull off. For Gojo ay ang kanyang red ang curse technique reversal ng kanyang blue, kaya opposite ang effect ng red, na instead na nag-a-attract ay repel naman ang effect nito. Para naman kay Kenjaku ay ang gravity naman ang curse technique reversal ng kanyang anti-gravity system na curse technique na nakuha niya mula sa ina ni Yuji. So ang gravity ay ang opposite ng anti-gravity system mga kaibigan, hence the word reversal. At dito kay Dabora ay highly possible na shadow o darkness itong curse technique reversal niya, kasi ito ang kabaliktaran ng light, na dahil dito ay ayon pa ng narrator na ngayon ay nabawi na raw talaga ni Dabora ang pagkapanalo mula kay Mahoraga. Nasabi pa sa isipan ni Dabora na ngayon ay kailangan niya raw talaga natapusin na si Mahoraga with a single attack gamit ito bago pa raw ito makapag-adapt na naman. Kaya ngayon ay ano raw kaya ang kanyang next move na dapat na gawin. Sabay may kita na mas dumilat na ang kanyang mga mata. Man, grabe, antindi ni Dabora. With his feet ay nasa level na nga siya ni Gojo and Sukuna pagdating sa pag-pull off ng mga mahihirap na move mid-fight, na ang mga inaakalang imposible ay nagiging posible dahil sa kanilang innate talent at pagiging henyo pagdating sa sorcery. And at this point ay parang si Meruem na nga talaga itong si Dabora, na malakas at henyo pero kulang pa lang talaga sa experience and knowledge. Anyways, inilipat naman eksena dito kay Maru na mabilis nang sumugod kay Tsurugi, na binak naman ito ang atake. Maya-maya pa'y may napansin naman si Tsurugi nang freeze ni Maru ang braso nito, at nang na-freeze naman ang kanyang braso ay dito naman bilis na gumawa ng move si Maru para atakihin si Tsurugi. Subalit may napansin itong si Maru sapagkat gamit ang na-freeze na braso ay sinuntok lang ni Tsurugi si Maru na napaatras, kaya ay nabasag nito ang yelo. Sabay simulan pa ito ni Tsurugi ng isa pang suntok na nagpaatras na naman kay Maru. Makikita naman na in-stretch ngayon ni Tsurugi ang kanyang kamay na kaka-freeze lang, at sabi niya rito kay Rika na sabing, Rika, sagot naman ni Rika na mas gusto nga raw niya ng tao na medyo masama raw sa kanya. Sabay dito na hinawakan ni Tsurugi ang lupa at lumabas dito ang anino, at mula sa anino ay kinuha ni Tsurugi ang isang curse tool na walang iba kundi ang replika ng split soul katana na binuo ni Mai noon. Ang katana na may kakayahang hiwain ang kahit na ano kapag ka ang user nito ay kaya nang makakita ng mga soul, pati na ang soul ng mga non-living things. Nagulat naman si Maru na sabi sa kanyang isipan na mula raw sa anino na ano raw kaya ang espadang to. Naganda naman kagad si Tsurugi na sabi sa kanya ni Rika na basta iswing lang daw nito ang espada hanggat sa kaya nito, at siya na lang daw ang bahala sa paglagay ng lakas o power sa pag-swing nito ng katana. Maya-maya pa'y mararamdaman naman ngayon ang namumuong curse energy ni Tsurugi, na sabi sa isipan ni Maru na saan ba raw kaya ngayon nag-i-aim itong si Tsurugi sa gagawin itong atake. Na nang aatake na sana si Tsurugi ay bigla namang may naramdaman si Maru na sa sobrang pagkagulat ay ibinaling niya kagad ang atensyon dito sa kanyang naramdaman, kahit napapaatake na sana si Tsurugi sa kanya. Na sa kanyang paglingon ay may kita na sa may di kalayuan ay paparating na pala ang mga napakaraming curse spirit na lumikas na at
papalabas na sa Tokyo. Nasabi naman sa isipan ni Maru na nagsimula na raw nagsilikas ang mga curse spirit dahil sa takot nito kay Dabora. Napasigaw pang sabi niya na wag kayong pumunta rito. Matapos niya na sa isang area na medyo malayo sa mga curse spirits ay may kita si Yuji na nasa itaas ng building na sabing mukhang di raw pala na redirect ang mga curse spirits na yon sa ruta na gusto sana ng mga Jujutsu Tech na dadaanan nito. Kaya sabi pa rito ni Yuji na in-underestimate daw nila siguro ang pwedeng maging number ng mga curse spirits kapag walang gagawin na Great Purge o pag-e-exorcise sa kanila. Kung kaya't sabi pa ni Yuji na kung ganun ay di raw talaga siguro ito maiiwasan kasi ito raw ang una. Kaya na may kasabay ang paghahanda ni Tsurugi ay dito naman nag-activate si Yuji ng dismantle. Nasabi niya rito na wikang dismantle. And from that simple gesture ng dismantle ay dito nakapag-unleash si Yuji ng isang napakalawak at napakalaking dismantle na mala world cutting slash na talaga na dismantle mga kaibigan na diretsong tumunaw sa mga nagkumpul-kumpul ng mga curse spirits at ang damage ng dismantle na yan ay grabe. Dalawang napakalaking pagsabog na parabang gawa ng isang fuga. At ang mas nagpapatindi pa rito ay kung ang dismantle na yan ay isang normal lang na dismantle, hindi isang maximum output at hindi rin pala world cutting slash. Simple isang normal lang na dismantle mula kay Yuji na kung ganon, grabe. Ito na ang pinakamalakas na normal dismantle in history. I mean, tignan mo nga naman sa kung gaano kalaki ang distraction na naidulot nito. Na dahil dyan ay napasigaw si Maru at napakaraming luha ang lumabas sa kanyang third eye. Nasabi niya rito na masyado rong madami ang mga curse spirits na namatay kanina kaya napakalaki raw ng backlash nito sa kanya. Napahinto naman ng saglit itong si Tsurugi subalit dahil sa iniindang sakit ni Maru ay sinimantala na ni Tsurugi ang moment at kumilos na. Pero napansin naman ito ni Maru na split second kaya ay nakakuha siya ng isang tipak ng semento at nagamit niya ito na panangga habang umaatras ng bahagya. Dahilan na napasabi si Tsurugi na masyado rong mababaw ang kanyang nagawang atake. Dahil dito ay pinalapit naman ni Maru ang kanyang espada at nagawa niya itong makuha na sabing halika Tsurugi. Nasabi sa isipan nito na tatapusin niya na raw ang lahat dito. Subalit habang naghahanda si Tsurugi ay nagsalita naman siya dito kay Rika na sabing salamat sa iyo Rika. Sagot naman ni Rika na good luck. Sabay dito na natanggal at nahulog ang maskara ni Rika. Bagay na nagpakuha sa atensyon ni Maru na sabing winala raw o pinahinto raw ni Tsurugi ang transformation nito na ang curse energy raw nito ay bumababa at unti-unti na raw nawawala. Sabay may kita si Tsurugi na may di mapagkakailang ora mga kaibigan na in an instant ay nang nakatingin pa lang si Maru sa kanya ay nakapunta na pala si Tsurugi sa kanyang harap o sa ilalim nito mga kaibigan. Isang napakabilis na pagsugod ang ginawa nito na di man lang namalayan ni Maru na dahil dito ay nang napansin niya na pumailalim na si Tsurugi ay huli na. Nang ayon dito mga kaibigan na maaaring ang ginagawa ngayon ni Tsurugi ay tinanggal niya pala ang lahat ng kanyang curse energy na nasa kanyang katawan sa pamamagitan ng pag-undo sa transformation niya kay Rika. At ang paggawa niya ay maaaring na-accomplish raw ni Tsurugi gamit ang isang binding vow kay Rika na walain na raw talaga ang lahat ng curse energy sa katawan nito. Nang sa ganoon ay magresulta ito sa zero curse energy na naging sanhi ngayon mga kaibigan sa napakabilis na pagkilos si Tsurugi na hindi man lang napansin ni Maru na in a blink of an eye ay may kita na may tumalsik na dugo, which likely implies na hiniwanan ni Tsurugi si Maru. Man, grabe. What a chapter. Napakaganda ng mga nangyayaring labanan sa chapter na ito. Ang development ni Dabora ay napakatindi rin na ngayon napaka-OP na. Ang revelation sa lakas ng isang 83 years old mga kaibigan na Yuji. And mind you, ang simpleng attacking yun ni Yuji mga kaibigan ay napakatindi rin. Kaya na may ano kaya ang mangyayari sa susunod na mamamatay na ba si Maru pati na si Yuka kasi mukhang ma-one-shot na ni Dabora si Mahoraga o di kayo magbabago kaya ang isip ni Yuji at tutulong na sa kanila. Well, ang lahat ng yan at lahat ng matitindi pang pangyayari ay masasaksen lang natin sa susunod na chapter kasi dito natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kaya naman kung nagustuhan nyo yung video, kaya like, comment, follow, and subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.